Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. So for today's video mga kasari, ang topic natin ngayon ay simple tips para lumago ang iyong sari-sari store. So madaming nagre-request nito mga kasari dahil nai-inspire sila dahil nasubaybayan nga nila yung nag-start talaga ako sa konting paninda, sobrang konting paninda. Ngayon ay napapansin nila na madami na daw yung paninda dito sa aming tindahan. So, very na naman ako dun guys, na-appreciate ko yung lahat ng nagko-comments, yung nag-e-effort na mag-comment sa mga vlog na aking ina-upload at napapansin talaga nila yung hard work ko. Nauutal-utal pa ako. So, eto guys ay simple tips lang talaga. Marahil na vlog ko na din to, pero Tips lang. so, hindi ko na guys tinanggal yung aking cellphone. Hindi naman niya napansin, kahit naabutan niya akong nagbablog, hindi naman niya napansin na nagbablog ako. So, ayun nga po mga kasari, siguro na vlog ko na din to. And, yung mga isi-share ko naman sa inyo is based on my own experience. So, una sa lahat para lumago po ang inyong sari-sari store, ang pinakaunang gawin po natin is talagang hard work and kumbaga kung ano yung benta, ito paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kasari, ang benta ng tindahan ay para lang sa tindahan. So, lalo na kung nagsisimula tayo, lalo kung maliit lang yung puhunan natin, limited lang talaga yung nabibili natin, hindi tayo bulto-bultuhan. Kung mamili tayo, talagang 3 or 4 days a week, so doon natin malalaman na maliit lang talaga yung puhunan natin. So, ang pinakamaiging gawin po natin mga kasari is talagang yung puhunan dapat hindi natin magalaw. So, dapat meron tayong other source of income. Medyo maingay si Basha. Kung gusto po talaga nating mapalago yung ating sari-sari store. May umaano sa lalamunan ko. So, madaming nagsasabi mga kasari na madali lang ang sari-sari store business. So, dun sila nagkakamali. Kasi sa pagtitindahan, andyan yung pakikisalamuha sa customer, andyan yung ikaw lahat yung kumikilos, napapagod ka, sinasacrifice mo yung time mo, yung oras mo sa sari-sari store. Kapag may mga occasion na kailangan puntahan, uma-absent ka, nagbabantay ka na lang kasi nangihinayang ka sa benta. Marami tayong sinasacrifice na akala ng iba is sobrang easy lang sa atin pero mahirap din maging tindera. Pero hindi tayo nagre-reklamo kasi gusto natin yung ginagawa natin. So, pangalawa naman guys, para lumago ang iyong sari-sari store, syempre, about sa pagpapautang. Kasi ang pagpapautang guys, isa yan sa nakakalugi. Isa din yan sa nakakapagpatagal ng paglago ng sari-sari store. Kaya talaga, kung sa una pa lang na hindi nyo pa kayang magpautang, talagang mag-no kayo sa mga customer. Huwag kayong matatakot na kapag hindi kayo nagpautang is wala kayong magiging customer. Hindi po yan totoo. Kasi kapag meron ka ng item, pupunta at pupuntahan ka talaga ng customer. Hindi ka para ilagan kasi kailangan nila yung paninda na hinahanap nila na sa'yo nila mabibili. So, huwag ka matakot na kapag hindi ka nagpautang. Kasi may mga tao guys na sasabihan ka, yun, na-encounter ko din yun. Kung ayaw mong magpautang, magsara ka na lang. Parang ganun yung sinabi sa akin. Hindi tayo guys nagtindahan para ipautang. Nagtindahan tayo para kumita. Yun po yung lagi nating tatandaan. At ang pagpapautang sa sari-sari store, pinipili po natin yung mga dapat pautangin, yung mga marurunong magbayad. Kasi may mga umuutang guys na kapag sila yung siningil, pag siningil mo na, ikaw pa yung mukhang masama at sa'yo pagalit. So, maraming makaka-relate dito, pero yun po talaga ang reality. Kaya, ang pagpapautang talaga dapat ay nililimitahan or hindi talaga natin inaalaw sa sari-sari store. Pero malabo naman pong yung mangyari. Lalo na kung kamag-anak natin na mangungutang, hindi naman tayo makakatanggi, 'di ba? So, siguro ang dapat na lang nilang malaman is
wag na lang sigurong patagalin yung utang hanggang 1 week siguro or hanggang 3 days, ganyan. Kasi lalo nga sa pagpapalago ng sari-sari store, mahirap talaga mga kasari kasi kapag may umutang, dala pati puhunan. Alam niyo yan. So kapag maliit lang yung puhunan mo, kapag nautang pa, paano na lang, 'di ba? Kapag oras na ng pamimili, wala kang pampamili kasi nasa utang lahat. So ano, sino maapektuhan? Ikaw, yung sari-sari store mo, maapektuhan din. So yun guys, yung pangalawa. And third, simple tips para lumago ang iyong sari-sari store. Syempre guys, pangatlo siguro yung sipag mo at tiyaga mo. Hindi talaga yan mawawala. Lagi ko din tong nababanggit, siguro 10 times na or 20 times pa sa vlog. Kasi kapag masipag ka, lahat kakayanin mo. And kapag kinaya mo lahat, makikita mo yung lahat ng epekto niyan. Kumbaga yung kakalabasan sa sari-sari store mo. And kapag matyaga ka naman, ganun din. Makikita mo din yan yung outcome ng ginagawa mo sa sari-sari store mo. So tulad noon, kung nadapa ka man, umunti yung ano mo, munti ka ng malugi, pero lumaban ka, nagsipag ka, nagtyaga ka, at nakita mo lumago ulit yung sari-sari store mo, doon mo masasabi na achieve, 'di ba mga kasari? So, kailangan talaga yan sa pagpapalago ng negosyo kasi kung wala ka naman sipag at tiyaga, paano na lang 'di ba mga kasari? Paano lalago yung negosyo mo? So, kailangan talaga natin yung samahan ng sipag at tiyaga sa lahat ng ginagawa natin, hindi lang sa pagpapalago ng negosyo. So, yun lang guys, yung tatlong yun yung pinaka simple and basic tips. And pang-apat, ano pa ba ang pwede kong idagdag? Kung paano ko napalago, siguro yung sacrifice. Nasabi ko na yon, medyo related siya dun sa pangalawa. Dumaan lang guys. Sacrifice talaga mga kasari sa pagpapalago ng sari-sari store. Andyan yung talagang mauubos yung oras mo. Kulang pa yung isang araw mo sa lahat ng gawain mo sa loob ng tindahan. Bukod pa dun sa gawain mo sa loob ng bahay. Pasensya na guys ang ingay ni Basha. Kasi kung i-stop ko to, baka anong oras na ako matapos. Kasi medyo maya-maya madami na ding bibili kasi alas 4 na, mag-aalas 4 na ng hapon. So yung sacrifice talaga mga kasari, ikaw lahat yung gumagawa. Minsan nga guys, napakabilis 'di ba ng oras ngayon. Sa umaga, ang bilis magtanghali. Ang dami mong gagawin sa umaga. Andyan yung magre-receive ka ng mga order, magluluto ka ng pang-agahan, maya-maya tanghali na, maya-maya hapon na, tapos magagabi na agad. Tulad ngayon, 'di ba? Hapon na, maya-maya madilim na. So ang bilis nung ikot, 'di ba? Kasari. Tapos may mga bagay, may gawain tayo na nakalimutan na nating gawin kasi nga napakabilis ng oras. Kaya sa pagpapalago ng sari-sari store talaga, andyan talaga yung sakripisyo, yung pagod mo sa pamimili. Akala nila ganun-ganun na lang, 'di ba? Pagod mo sa pamimili, pagod mo sa presyo kasi ngayon ang taas ng mga bilihin gawa ng gasolina, tumataas din. Pagod mo sa pagdi-display, andun lahat yung pagod. Kaya saludo talaga ako sa mga kapwa ko, sari-sari store owner na nagsimula talaga sa maliit na puhunan, kukunting paninda, pero ngayon is napalago na nila, sobrang mas malago pa sa tindahan ko. Meron nga mga nagsishare, nagsimula sila sa 10K, sa 1,000, pero ngayon naman, ang lago-lago, kumpleto yung paninda nila, di ba nakaka-inspire mga kasari? So, walang imposible talaga, kahit ako nga, nagsimula nga lang ako sa 4,200 na puhunan. Maraming hindi naniniwala, pero doon lang po talaga ako nagsimula. So, kung makikita nyo guys, yung itsura ng sari-sari store ko noon, kung ilang peraso lang delata ang meron ako noon at ng noodles, talagang maniniwala kayo kung nakita nyo. Pero kung hindi nyo nakita na umpisahan yung vlog ko, talagang hindi kayo maniniwala. So, ayun guys, yun lang ang ating simple tips para lumago ang iyong sari-sari store. Kanya-kanya tayo ng diskarte sa pagpapalago ng ating negosyo. Ito guys is guide lang kung mapapanood niyo yung vlog ko.
So, yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!